Guys, welcome back dito sa ating channel. So sa video ito ay nandito na tayo sa Tuguegarao. So kahapon pumunta tayo ng Cavite. So mga nasa 1 week din tayo doon. Ngayon papanda rin natin itong ating chariot kung ano yung sitwasyon niya pagka cold start, no? So 1 week din na hindi ito na paandar. Ayun. So nabibilad lang ito dito sa init, hindi ko na ipasok doon sa garahe. So ayun, no. Medyo na nilaw na yung kanyang headlight sa init, so hindi ko siya na ipasok doon. So ito naman yung side cover niya. Yan, okay pa naman, kahit grabe yung init, okay pa rin naman yung kanyang cover dito sa driver side. So start natin. So cold start tayo. Yan. So hindi to nagamit. So medyo makulimlim dito sa Tuguegarao, no? At susubukan natin kung okay pang starting niya pagka 1 week na hindi nagamit. So nakalak pa pala yung ano niya. Ito. Ayan. So medyo kinalawang na siya. Hindi na kasi na ano, hindi ko na naugasan. So talasik din ng ulan pag umulan dito, napupunta sa mga side niya. Yan. Mga talasik lang ito ng ulan. So yan guys, start natin. So bagong change oil naman ito. So ito pala yung gagamitin ko naman na gear oil to dito sa ating differential. So ito siya, worth 75W90. Yan, itong klase na oil ang gagamitin ko para goods to, pang ano rin to, pang kotse. So yun, start natin guys. Yun, parang walang battery hindi, nakambya. Yun, naka-neutral na. So start natin siya kung ano yung starting nya. Cold start. Uy. Yun. So pangalawang click natin ay umandar na siya. So goods na goods pa rin yung ating ano, engine, pati yung spark plug natin, pati yung ignition coil, CDI. So paparinig ko sa inyo yung tunog ng makina. Ayan, ganyan yung tunog ng makina natin. So napakatahimik pa. Hindi. Yan, napakatahimik pa ng ating engine ng ating Chariot 175. Kahit 1 week na hindi natin na paandar, ay goods na goods pa rin yung kanyang tunog. So ito lang yung maingay dito. Pagka merong problema yung ating Chariot dyan, baka may narinig kayong dagatok, ingay o kalampag dito sa ating makina, ito kagad yung tingnan nyo. Itong kanyang frame bracket, tumatama dito sa kanyang protection para dito sa kanyang exhaust yung tambutsin niya. So dumidikit dito. Pag tumatama dito yung itong bracket na to, ay lumalagatik dito o lumalagatok. So yan yung madidinig natin na tunog. Yan. So condition yung makina niya. Start pa natin. So sakto lang yung minor. Sakto lang yung minor natin. Mamatay na siya. Pero pagka uminit na, ay umaan na siya. Tuloy-tuloy na. So kulang lang sa minor. Kasi natin konti. Dito lang yung pihitan niya sa kanan. Konti lang yung pihit. Ayan ang tunog ng ating Rusi Chariot 175. Goods na goods. Alaga ito sa change oil, alaga sa maintenance, no? Ito lang naman yung importante sa lahat. Malagaan sa oil, pati yung kanyang mga gear oil, differential oil, pati yung kanyang high and low gear, no? Ayan lang naman yung oil na maintenance natin. Ito 1 liter yung kanyang engine oil. Dito naman 100.
ml. Ito naman sa kanyang high and low gear nasa 350 ml. Yung difference niya ay 900 ml to 1 liter. So yun yung sukat natin dito sa kanyang mga oil maintenance, no? So may instruction naman nakalagay dito sa ating gas tank, no? Instruction din guys nakalagay. Ayan, itong ating engine oil, papalitan natin siya every 1,000 km. Yan, pag-araw-araw natin nagamit. Ang viscosity ng oil natin ay 40 yung number, 40 10 by 40. Yan, pwede na yun. Ito naman nating gear oil ay 90. Number 90 yung pipiliin natin, katulad na ito. Yan, 90 siya. 90. Then same lang sila ng gear oil dito sa may ating atras abante o yung reverse gear natin. Ito naman yung dual high and low, same din ng gear oil yan, number 90 din. Yan, 350 ml naman yan. Ito naman yung ating differential oil. Yan, nakalagay dyan 1000 ml o 1 liter yan. Yan, every 2,000 km yan ang tatakbuhin niya. Yung high and low 2,000 din. Yung atras abante o yung gear, reverse gear ay every 1,000 km. So pwede nyo isabay itong engine oil at itong reverse gear oil, no? Pwede nyo ipagsabayan. Then sabay din itong high and low gear at yung kanyang differential. So yun lang yung mga maintenance niyan, sundin lang natin. So mas maganda sana kung hindi putol yung cable ninyo para dito nyo kuha ng base yung speedometer nyo, yung odometer nyo din. So sa ilaw natin walang problema yan. Condition yung ating ilaw. Yan, high, low. Yan. So condition yung ating ilaw. So off natin. Ito naman yung ating turn light. Yan, ito naman yung right. So dinadagan ko ng LED sa likod. Para mas maliwanag siya, nagdagdag ako ng ilaw dito. Yan. Kasi mahirap sa araw pag hindi tayo mapansin. May na kasi yung signal light niya. Kaya kailangan natin mag-add ng another accessories para sa ating turn light. So pati busina natin good siya, no? Yan. Gumagana yan guys. Kompleto. Mga handbrake natin talagang kumakagat ng maayos yan. Bago yung preno natin dyan, clutch, yan, clutch lever natin, lagahan natin sa langis, no? Para hindi maputol. Ayan, ito naman yung ating center mirror. So ganoon lang ka basic yung ating maintenance dito. Ito yung ating loob ng passenger side. Ayan. Dapat meron din kayong ganito. Importante itong fire extinguisher para in caso na merong masunog, ma-short sa mga wire nyo, meron kayong gagamitin ito. So yun naman yung ating jack. Ginagamit natin yan pagka may ayusin tayo sa pang-ibabang parte ng ating trike. So yun, may portion nga lang dito na medyo kinakain ng kalawang, no? Katulad nito. Yan. So pagka may budget, paparepair natin yung guys, mga ganito nyo. So kinain siya ng kalawang dahil sa unang may-ari nito ay kinargahan natin ito ng mga pangisda. Kaya maalat kasi yung lugar nila, bandang apare sila. Kinargahan nila ng mga maalat. So tulad nun, kinakalawang na rin. So sa ngayon okay pa naman, maganda pa naman manakbo yung ating chariot. So ito pa pala, tumaas na yung ating minor, uminit na.
So ito naman yung ating cross joint. Ito yung cross joint natin, pinapalitan niya pagka ramdam natin na medyo may gumingit-ngit, no? So pinapalitan yan guys. So nabili ko ito ng 250 sa Lazada or Shopee. So pwede rin naman sa mga kasa bumili, kaso lang medyo mahal. So doon talaga sa sa Shopee, ito ay 200 lang, no? Plus shipping fee 250. So yun guys, medyo mura kasi 900 yan sa Rusi, medyo mahal. So ito na yung andar pag pumili to. Medyo tumaas na yung minor natin. So yun guys, thank you for watching. Ito yung ating Rusi Chariot. Goods na goods pa. So yung laman ng ating tangke ay nasa 14 liter o 14 litros yung laman na ito. So na full tank ko na siya dati. Always naman to full tank, kaso lang wag sagad kasi naapaw dito sa kanyang susian. So kailangan nasa hanggang dito lang siya, wag sasagad kasi hindi maganda pag medyo full tank talaga. So yung carburetor nito ay pang 155 na TMX. Okay, yun, goods na goods guys. Yun, thank you for watching sa ating mga best friend dyan. Thank you po. Pwede na tayo biyahe pang long distance.